Hello guys, kamusta kayo? Sana tulad namin, nasa maayos kayong kalagayan. Today is Sunday, grabe lang dahil ang dami na namang ganap sa buhay namin. Tara, samahan nyo kami. Usually, kapag solong pumupunta ng palengke si Daddy Jano, dito sa lugar namin, tulog pa kami. So, nagigising kami na nakapamili na siya or kadarating niya lang, kaya wala nang time para mag-video. Kumbaga, hindi planado. Kaya kung napansin nyo, yung halos video ko sa kanya, nasa kusina at nagluluto na siya. Maagang namalengke at nagluto si Daddy Jano para maaga siyang makapaglaba dahil may kailangan kaming habulin na oras. Kailangan bago ang sped ni Dos may nasimulan dahil pagdating ng 2 PM kailangan namin ihatid sa sped si Dos, then babalik kami ng bahay para ituloy yung ginagawa namin, tapos si Dos babalikan na lang namin. Tulad ng dati kapag may therapy si Dos, agad-agad siyang nag-aaya dun sa lugar na paborito niya na kung saan kami nagpa-park ng sasakyan. Tapos si Daddy Jano naman pupuntahan na lang kami. Ewan ko ba kay Dos gusto niya dyan na para bang may nakikita siya at kung minsan pa nga nangingiti at patalon-talon pa. Tapos kapag ayaw na niya, sawa na siya, bigla na lamang siyang magsasalita na bye-bye friends, see you next time. Ibig sabihin nun, payag na si Dos, umalis kami. Ayan. Ayan si Dos. May tinitignan talaga si Chad. Sa gitna. Ayan si Daddy. Your bag. Iwan mo na kay mami, bigyan mo na yung ano, yun, bigyan mo kay mami. Oh, sige. Alagay na lang dito sa bag. Lagay mo sa bag mo, okay? Okay na kayo na mami. Oo, tama nga, Daddy. Kaliwa yun. Halika na, Dos. Ayan, akita dun. Go na! Mamaya mo lang tignan, hinintay ka naman doon sa taas. Ah. Oh. Say hello to your teacher, okay? Slipper mo ha. Ito yung sinundo namin si Dos. Uuwi muna kami sa bahay namin para magpalit siya ng damit tapos iiwan yung kanyang bag. Very good na. Very good. Pagdating namin ng bahay, inahanap ko si Uno para sabihan na maligo na at magbihis. Nung una, ayaw niya talagang sumama. Kung dati, okay lang at di namin pinipirit. Pero ngayon, iba na. Kahit ayaw niya, kailangan niyang sumama sa amin. May pre-coupon si Dos per 1 hour play sa Kidsuna. Galing ito sa kanyang ABA Therapy Center. Ito ang dahilan kung bakit for almost 2 months, ngayon na lang ulit kami makakapag-mall. Nung na-diagnose si Dos last April 23, agad kami nag-research kung saan siya pwedeng makapag-therapy. Talagang mas nabisi kami mag-asawa, mas nag-struggle kami sa oras kaysa sa pambayad ng therapy ni Dos. Mabuti na lamang bago matapos ang May, may nakita kami at agad namin siyang in-enroll para makapagsimula agad. Kailangan talaga namin habulin yung kanyang mga delays. Halos lahat ng nirecommend ng kanyang developmental pediat, kinuha namin. Ito yung damage. Nung nabagsakan ng puno, ng sanga ng puno. Yan. Sige tayo. Ano? Ano ba? Dos, sa pupuntahan natin, play ka dun, okay? Hi. Ay, pogi daw siya. Play ka dun ha. Mag-play ka dun, okay? Okay. Enjoy your day dun, okay? Papa Daddy. Tara, boom boom. Tara na, brum brum ko. Modelo. Hindi namin. Play ka dun ha. Babe ka dun ha. Ayan si Uno nasa likod. Tayo. Tara, boom boom. Ay, ate. Thank you. Salamat ate. Kala ko ako. Thank you. Kala ko ako. Si Daddy kasi nag-aaki. Ciao. Si Dos gaya-gaya. Thank you. Thank you. Let's go. May pinya na tayo dito. Ngayon
na lang ulit nakasakay dito sa kotse namin. Nakakamiss din, no, Daddy? Namiss mo din mag-drive. Tagal din, hindi ka nakapag-drive, ah. Naggutom ako, kaya kumain muna ako nito. Ito na kami, nakapag-park agad kami sa F. Oh, F talo, ah. Sa ate, si Daddy. Oh, let's go! You give kay mami to. Ganun. Wala na kayo. Wait lang kuya. Nakanak na hindi? Oh, di ba mas maganda nung binababa mo konti? Ayun. Okay. Kunin ko lang yung sombrero ko. Dito lang kami sa terraces nag-park, pero sa SM kami pupunta. Pag ganito kasing hapon na, sobrang bihira ka nang makakita ng parking. Lalakarin na lang namin papuntang SM. Kapag ganitong nasa labas kami, si Daddy Jano talaga yung nag-handle kay Dos. Tapos, partner naman kami ni Uno. So, pag nagmumol kami guys, ganito lang. Minsan magkakahiwalay kami. Si Dos kasi, dire-diretso lang. Hihinto lang yan kapag may nagustuhan siya. Isa din to sa dahilan kung bakit madalas kapag nagmumol kami dati, si Uno ayaw sumama. Kasi ganito yung nangyayari sa amin. Kapag gusto niyang kumain, nag-aaya siya. Hindi siya makakain kasi si Dos ayaw minsan pumasok. Dito na kami sa labas. Tatawid na kami. Ito yung tatlo. So, nagpakarga na si Dos. Kasi akyat sa dyan. Smile ka, Dos, ha? Pababa na kami ng tulay nang may nakasalubong si Daddy Jano na kakilala. Dati pala niyang katrabaho yan. Dito ako napabilid ni Dos. Hindi nagtantrum, hinintay niya talaga yung daddy niya na matapos makipag-usap. Tapos ako naman, heto, video-video lang habang naghihintay din sa kanila. Hindi ko nakunan pero nag-stop over kami dyan para punasan yung kamay ni Dos dahil nadumihan nung humawak siya sa mga grills. Habang pababa kami naghagdan kanina. Tapos sabi ko kay ate, pakitapon ng wipes. Ayaw niya sana kasi wala daw siyang makita ang trash can, kaya yan tinuro ko sa kanya. Hinintay namin siya dito sa labas para sabay-sabay kaming pumasok sa loob. Alam nyo ba, kapag ganitong nagmumol kami, si Dos panay tingin sa paligid. Kayo ba mga mimay? Ganito rin ba yung mga awesome kid nyo? Hirap dalhin si Dos. Dati pag naalala ko, my God, makita pa lang niya yung pinto. Maatras na. Pero ngayon, siya na yung usang pumapasok. Hinihila pa kami. Yung tao, napakarami, pati mga kainan puno. Batang mo. Das! Pa namin ni Melvin. Yan. Ah. Ate, okay. Das! Dos! Sino yan? Uy, ito, ano? Mas maiksi.
So, diyan kami pupunta. Hay nako, yung batang pasaway, ayaw magpitsuna. Kain daw muna siya ng kanin. So, tingnan namin kung pagkatapos ako kumain kung maglalaro siya.